active traders lalo na sa community natin maraming active traders. Kasi, maliit lang yung fees so kapag, madalas kang nagte-trade, lumalaki rin yung, overtime yung fees. So, less yung fee means mas malaki yung possible na profit mo. Next naman, sa spot and future trading. Another reason is meron silang both, spot and future trading. So, whether beginner ka or advanced trader ka, merong available features for you. So, beginner usually start with spot trading. So, ini-encourage ng MEXC na mag-start muna sa spot trading at wag mo na magpunta dun sa, future trading kasi medyo mahirap at maraming, kailangan i-set up kapag magfu-future trading talaga. Pero since nandito naman ang Hockey Club, nandiyan si Sir Lupi na magga-guide sa inyo kapag may mga questions kayo, puwede naman kayong mag-jump na sa future trading. Pero siyempre dapat guided kayo para hindi ma-liquidate um, yung mga account niyo or so, ayun. So, friendly interface, beginner-friendly yung interface niya. So, hindi siya yung fund niyo. So, isa na rin mas madaling maintindihan yung layout niya. And malaking bagay yan especially sa mga beginners kasi usually dito sa Hockey Club, mas marami yung hello? Okay ba? 'Yan, Pudol-pudol or hello? medyo kanina. Okay. Kanina. So, ulitin ko ba sa spot trading or okay naman? Okey naman. Okay, sige. So, again guys, so isa sa pinakamagandang features ni MEXC is, beginner friendly yung interface niya, hindi siya sobrang complicated. So, kahit, first time crypto trader ka, beginner ka, mas madaling maintindihan yung layout niya. Malaking bagay yun especially kapag beginner kasi minsan sa ibang platform masyadong overwhelming or yung o ano niya, yung interface na ang hirap intindihin. So, ayun. Pero sa MEXC mas simple at easy lang i-navigate yung mga kailangan mong, hanapin as ano. Then next, high liquidity. So, this means mabilis yung buying and selling. So, mas smooth yung execution ng traders and important yan especially during, volatility or yung pagtaas-baba ng isang token. So, volatility ng market kasi ayaw natin yung delayed execution, 'di ba? Meron tayong local na alam niyo naman local, trading platform pero hindi maganda yung kapag volatile medyo 'di ba, may control sila at hindi tayo nakakapag-sell agad. So ayun, kasi ayaw natin ng delay ng execution especially kapag mabilis yung galaw ng market. Next naman yung global exchange. So, yung global exchange, used siya by millions of users. So, global siya, user around the world. So, malaking platform talaga siya. Malaking platform yung MEXC and magandang platform siya for beginners like marami sa Hockey Club. So, gusto nating matutunan maigi and comfortable tayo sa trading dapat. So, whether gusto mong mag-explore sa crypto, matuto sa trade, maganda rin yung starting um, ng MEXC. So, hindi lang yung MEXC, hindi lang siya for crypto, meron din features yan ng, forex trading kung e-explore niyo yung, ang tawag dun, traditional, trad trad fee yung parang name niya diyan sa ano, sa MEXC. So, yes, ikaw na, Ayla. Okey, thank you. So ano, since for beginners nga 'tong talk natin, so explain ko din sa inyo kung paano gumawa ng MEXC account. Feeling ko naman alam na ng iba, yung iba hindi rin alam. So, mas okey na i-explain siya. So, actually sobrang simple lang ng process kaya kaya niyo siyang gawin within a few minutes. So, first is, download niyo yung MEXC app. So, sa Android,
available yung Mexi. Pero sa iOS or sa iPhones, as of now hindi siya available. Pero since sa Hockey Club gumawa kami ng alternative para ma-access niyo yung, Mexi sa App Store. So check niyo lang yung Mexi Guide na, anong tawag dito, channel sa Discord. So puwede rin kayo gumamit ng desktop website if mas comfortable kayo doon. And then after opening the app or the website, click niyo lang yung sign up. Then puwede kayo gumamit ng email or phone number, pero usually mas recommended yung email especially for security and recovery purposes. Then, next step, create a strong password. So ano, please lang huwag kayo gagamit ng weak password tulad ng birthday, name, or yung madaling hulaan. So laging mahirap yung password. Kung puwede meron numbers or special symbols, gano'n. Kasi remember guys, crypto account involves real money. So importante talaga yung account security. And siyempre gamitin natin yung official Hockey Club referral or referral link. Kasi dun din connected yung community onboarding natin. And after that, verify niyo lang yung email or phone number niyo. So, after niyo mag-create ng account, huwag niyong kakalimutan yung additional security features like, Google Authenticator, email verification. Kasi sa crypto malaking, responsibility talaga yung account security. Alam niyo naman guys kung paano yung ano 'no, yung pag-register sa Hockey Club. Wait lang, send ko yung link ng Hockey Club before tayo mag-next. Eto. So, opo, magve-verify muna if 'di pa deposit. So eto, sinend ko sa chat box yung, official link ng tawag dito, ng Hockey Club. So, kung gusto niyo ng signal or live sessions kay Lupin, need niyo mag-register sa Hockey Club and siyempre deposit ng $100. Pero trading capital niyo 'yun. Hindi niyo babayad sa'min 'yun. So, sariling pera niyo pa rin 'yun. Go next. So next naman guys, yung sa navigate, Mexi interface sa mobile. So sa top bar, diyan yung makikita usually yung profile, scan, QR code, search bar, contact support or overview. Maganda familiar kayo diyan, eh. Kasi, ah, malaking tulong 'yan sa inyo kapag nagte-trade kayo or meron kayong transaction sa P2P, magte-trade kayo sa spot, magte-trade kayo sa future trading. So, ayun, sa ano, sa first na, makikita niyo diyan yung home. So, diyan usually kayo magsisimula talaga, yung dashboard niyo. Then yung next yung market. Yung market dito niyo makikita yung lahat ng available cryptocurrency and yung prices. So if gusto niyong mag-search ng coin like Bitcoin or Ethereum, Solana, diyan niyo yan makikita. So alam ko meron namang iba diyan na sa familiar na rin sa Mexi or sa other platform. So, ayun. So, next naman yung trade. Dito naman yung spot trading section. So, dito tayo bumibili at nagbebenta ng crypto. So, actual buying and selling. Next naman yung future trading or yung futures. Di, ah ah, di, Eto yun naman yung sa may, merong leverage trading. So, mas advanced siya kaysa sa spot trading at mas mataas yung risk niya and mas mataas din yung reward niya. So, that's why, usually hindi muna ito yung recommended for total beginners. Mas nire-recommend namin yung, spot trading muna. Pero since nandito kayo sa Hockey Club, pwede naman kayong magpa-guide. Dapat naka-register kayo using,
referral code ng Hockey Club para magkaroon kayo ng chance ng one-on-one and attend kayo sa mga live trading ng educator natin. Next naman yung wallet, diyan niyo makikita yung balance niyo, deposit, transfer, and asset na meron kayo. So, kung meron kayong balance, diyan niyo makikita. Kung wala, edi zero yung makikita niyo. Yung transaction, diyan niyo rin makikita kung kailan niyo nilabas yung pera, pumasok yung pera, ganun. Kailan kayo na-liquidate, pwede din. So, may mas advanced talaga yung mas advanced siya especially sa mga beginners. So, huwag kayong magmadali mag-trade kasi ang nare-recommend talaga namin spot trading. Pero siyempre 'pag spot trading kayo, guys, bilhin niyo yung magandang token, 'wag lang basta-basta yung token. Ayan, nare-recommend namin yung, Bitcoin din, maganda yan for long term or Ethereum. And kung, isa dun sa mga dalawang yun hindi niyo nakikitaan ng potensyal, mag-research pa rin kayo. Ano man yung gusto niyo. So, ayun. So, yun lang. Okay, thank you. So, next naman tayo. Let's talk about deposits naman kasi siyempre before tayo makapag-trade kailangan muna natin lagyan ng funds yung account natin. So, meron tayong 3 ways on how to deposit sa Mexi. So, number 1, on-chain deposit. So, familiar naman kayo dito. Sa mga di familiar, this means magsisend kayo ng crypto from another wallet or exchange papunta sa Mexi. So, for example, from Binance, meron kayong balance sa Binance. Gusto mo mag-transfer sa Mexi, pwedeng gawin yon. So, pero important reminder lang, always double check the wallet address and network. Because kapag maling network yung nagamit nyo, possible mawala yung funds permanently. So, always check carefully before confirming. Tapos, next is P2P o tinatawag nilang peer-to-peer. This means bibili kayo ng crypto directly from another user. Usually gamit dito for payment is GCash, Maya, or any bank transfer. And honestly, ito yung pinaka-common na ginagamit nating lahat kasi mas convenient and beginner friendly siya. So, wag kayong mag-isip if scam yung sa P2P kasi legit yung sa P2P if ever na hindi isend sa inyo yung funds nyo or yung USDT nyo, pwede kayong mag-appeal and then yung support yung ano, yung magre-release ng funds nyo. And then lastly, sa card payment or third-party payment. You can use debit card or credit card. Parang normal payment method lang siya. Mas mabilis and mas convenient, pero syempre, sa ibang methods. Pero mabilis to. Like, i-type mo lang yung kung magkano yung bibilin mo, account number mo, and then yun na, no waiting time. Tapos, compare nyo na lang kung ano yung pinaka-convenient sa inyo since meron naman tayong 3 way para makapag-deposit. So, beginner tip lang din, recommended for beginners. Kapag nagta-transfer kayo from on-chain deposit, mas piliin nyo yung TRC20 kasi may lower fee siya tapos faster transfer din. Okay, next po. Yun, ganda. Okay. So, guys, paalala din namin para sa mga beginner and para na rin sa mga hindi beginner na naloloko pa rin. Guys, huwag kayong makipag-transact dito sa Discord na nagbebenta ng USDT and kayo yung unang maloloko kayo diyan. So, maganda sa Mexi P2P kayo mag-transact. So, next naman guys, sa fiat to spot market. So, now na after mag-cash in kayo, usually mapupunta muna yan sa yung funds nyo sa fiat wallet nyo. And maraming beginners yung nalilito dito. So, minsan iniisip nila bakit hindi nila makita yung balance nila sa spot. But before tayo makapag-spot trading, kailangan muna natin ilipat yung funds natin from fiat wallet papunta sa spot wallet. So, ang gagawin natin, go to wallet,
click transfer from fiat to spot. Select natin yung USDT then confirm. Kung may mga tanong ba kayo diyan, siyempre tingnan natin muna. Okay, wala naman. So, ayun, very simple lang siya and maganda maganda dito yung internal transfer ni Mexi is zero fee lang. So, for example, meron kang Mexi account 1, papunta yung funds mo sa Mexi account 2, zero fees lang siya. Wala kayong babayaran. Gaano pa kalaki yung transfer nyo, zero fees lang siya. Okay, so yun lang. Okay. So, how to transfer naman from spot to futures. So, number one, hindi, I mean, after nyo matransfer yung funds nyo sa spot, actually, kailangan mo pang i-transfer sa futures para makapag-futures trading ka, syempre. So, parehas lang yung process actually. Click mo lang etong spot, tapos click mo tong transfer. Transfer. Tapos, makikita mo from spot to future. So, if ever naman magka-cash out ka na, vice versa lang yan. Futures to spot. Then, click mo USDT. Tapos, lagay mo yung amount. Then, transfer. Confirm. So, kasi sa futures, mas higher risk compared sa spot. So, yung futures kasi nag-use ng leverage. So, possible, mas mabilis din yung gains, mas mabilis din yung losses. So, habang beginner pa, actually, pwede naman kayo mag-futures, pero avoid nyo lang yung higher leverage. Pero depende pa rin sa inyo, sa appetite nyo, kung ano, yung lagi nga sinasabi sa inyo ni Lupin, risk, ano yung sasabi niya? Here's what you can afford to lose, sabi niya. Ayun, tapos wait lang. Tas ayun, huwag kayo laging mag-all-in kasi sayang naman yung deposit niyo kung all-in agad. Tapos siyempre di mo masasabi agad kung panalo yan or hindi. What if talo isang trade pa lang, eh wala ka nang magagawa. So, if bago ka pa lang, stop or wag muna kayong mag-high leverage. Yun lang din yung suggest namin sa inyo. Okay, Yes, next. nice. Okay, next. So guys, very important 'to sa pagte-trade or usually ginawa niyo na rin 'to sa kahit gumawa kayo ng GCash account niyo, yung verification or yung KYC, know your customer. So guys, um, so kailangan niyong i-verify yung account niyo para magkaroon kayo para ma-unlock niyo yung power ng Mexi account nyo. So, magkakaroon kayo ng higher withdrawal limits and special community events. So, usually kapag nagsisend kami kapag nakikijoin kayo dito sa Hockey Club, meron kaming mga pag-games and sinesend namin sa account nyo, sa Mexi account nyo. So, minsan kapag hindi verify or KYC yung account, nai-interrupt and hindi nasisend yung price kasi hindi pa KYC. So, very important dapat KYC. So, madali lang naman yun. Kapag magki-KYC kayo, gagamitin nyo passport, UMID ID, national ID, driver's license. Yung malalakas na ID or yung mga primary ID yung gamitin nyo para ma-verify kayo agad-agad. And hindi yun naabot ng isang araw. Usually, kapag maganda yung binibigay yung ID or yung primary ID yung sinasubmit nyo, 1 hour lang yun, verified na kayo and magagamit nyo na yung account nyo. May apps po ba for iOS? Wala pong apps sa App Store. So, yung for iOS na Mexi app, hindi na siya mada-download kasi binlock or hindi na siya available sa App Store. So, meron kaming guide para, ayun, minessage ni Kyla. Mexi guide. Pwede mo yan sundan para ma-download mo yung Mexi
sa App Store mo. So yun lang, next. Yan, thank you. Next. So, lipat naman tayo sa what is spot trading. Lo. Okay, so ngayon, usually yung spot recommended to for beginners. Kasi honestly, dito talaga nagsisimula yung lahat. Actually, pati ako sa spot ako nagsimula eh. Tapos, compared sa futures trading, mas simple siya and low risk. So, ano nga ba yung spot trading? So, spot trading means direct buying and selling of actual cryptocurrencies. So, halimbawa, bumili tayo ng Bitcoin sa halagang 60,000. Yung binili mong Bitcoin is one Bitcoin. Bumili ka sa $60,000. So, umangat yung Bitcoin ngayon, naging $62,000 siya. So, ang profit mo agad-agad is 2,000. So, ganun lang siya kasimple. Um, Lagi yan yung naririnig niyo, buy low, sell high. So, kapag tumataas na yung value niya, pwede niyo siyang ibenta for profit. So, simple lang yung concept niya. And sa pinakamagandang bagay sa spot trading is wala siyang leverage. So, mas controlled yung risk. Kasi sa futures, possible ma-liquidate agad, konting galaw lang. So, mas maraming traders yung gumagamit muna sa spot para maintindihan yung market, masanay sa buying and selling, tapos matutunan yung tamang discipline. Kasi honestly, magandang training ground talaga siya for beginners. So, if wala siyang leverage, ibig sabihin 1:1 yung ano niya, yung value niya. So, yun lang. Okey ba mag-trade gamit ang pambayad ng bills mo? Gagamitin mo yun? Pwede, basta layas ka Tingin na mo sa kaya? bahay niyo. So guys, wag niyong gagawin yun, yung ipangte-trade niyo yung pambayad sa bills niyo or pambayad sa rent niyo. Hindi okey yun. Mas okey na yung free money niyo lang or yung willing lang kayong mawala, na hindi siya walang masa-sacrifice. Kailangan, extra money niyo yun, hindi niyo inutang, hindi pambayad ng bills, gano'n. Puwede ata basta Pinoy ka. Sige. So, yun. So, now alam na natin, kung ano yung spot trading. Next naman, paano ba talaga mag-place ng trade or spot trade. And honestly, once familiar familiar na kayo sa interface, simple na lang yon. So, first, pipili kayo ng trading pair. For example, BTC, USDT or Bitcoin, USDT. So, yun. Then after mag-choose ng trading pair, next naman is piliin nyo yung order type. Usually for beginners, dalawa yung important muna na dapat maintindihan, yung market order and limit order. So first, pag market order, this means bibili or magbebenta ka instantly based sa current market price. So, ito yung pinakasimpleng gamitin. Usually, ito muna yung ginagamit kapag beginners. Next naman yung limit order. So, limit order, ito yung ikaw yung mismo yung magse-set ng interface ng, price mo. Once ma-hit yun, then dun mabebenta na yung desired, na nilagay mo dun. So, for example, gusto mong bumili ng Bitcoin kapag, bumaba siya sa specific price. So, hihintayin muna ni Mexi ma-hit yung target price before ma-execute yung order mo. So, mas control mo yung entry mo. Then, after choosing the order type, enter nyo na yung kung ano yung amount, if magba-buy ba kayo or magse-sell kayo. Then, after confirming, ma-execute nyo na yung order nyo, ay ma-execute nyo na yung order nyo. So, reminder guys, while beginner pa, always start small muna. So, wag muna mag-all in kasi habang nag-aaral
nag-aaral tayo, nag-aaral kayo, mas importante munang matutunan yung process and discipline. Ano guys, pinapakita ni Kyla kung ano ba yung, market order tsaka limit order, kung ano yung pagkakaiba. Wait, di ko ma-zoom siya. Saan yung limit order siya? Ayan, naka-limit order na siya. Wait lang, hinahanap ko yung spot. Kasi ba't may leverage yung Ayun. spot eh? Ba't Ayan, na-a-access mo pa yung Mexi, naka-VPN ka? hindi. Hindi ako Hmm, naka-VPN. So eto yung para familiar kayo, eto yung spot sa tawag dito, sa website. So eto, buy. So eto yung kung magba-buy ka, eto yung price dito mo lalagay. So if ever gusto mo mag-buy dito, 'yan. Ay gagi, akala ko na-play sa'kin. So eto din, puwede mo rin 'tong i-hover kung ilang percent yung gusto mo. Tapos, market. Kunyari sa limit, if gusto mo mag-buy dito pa, puwede. Sa market, kung anong price yung nakalagay ngayon, yun yung mape-place order sa'yo. So, ayun lang naman sa spot. So, dito kayo magse-search ng token niyo, tapos mga time frame, ayan lang din. TPSL, kapag kunyari maglilimit kayo, puwede kayo maglagay din ng TP tsaka SL. Mas okey din kasi meron kayong TP tsaka SL, yun lang. Okey ka na, next? yes, sakay na ako. Okay, thank you. So next naman, what is futures trading? So compared sa spot trading, mas advanced talaga yung futures. So ano nga ba yung futures trading? Futures trading allows traders to profit whether the market goes up or down. So kanina kung sa spot, ah, hangad mo lang umakyat yung price kasi nga naka-buy ka. Pero sa futures, kung ang kung naka-long ka, 'pag nag-up yung price magpo-profit ka. Kung naka-short ka, bumaba yung price, profit ka pa din. So, yun yung mas gusto ng mga tao. So, unlike sa spot na usually buy low then sell high lang, sa futures puwede kayo kumita both directions. So, sa long position, kung tingin mo tataas yung market, maglo-long kayo. So, profit kayo 'pag tumaas yung price, and then sa short position vice versa lang. Kapag tingin mo naman na bababa yung market, puwede kayong mag-short. So, if bumaba, ayun magpo-profit kayo. But isa sa biggest difference si futures compared kay spot is gumagamit siya ng leverage. So, ano nga ba yung leverage? Sa leverage naman, meaning nun, mas malaki yung buying power mo. So, possible na mas malaki yung profit, but at the same time, mas malaki naman yung risk. So, while possible yung bigger gains mo, possible rin yung faster losses mo. And honestly, ito yung dahilan bakit maraming beginners yung nauubos agad yung capital. Kasi pumapasok sila sa futures ng walang power, sorry, pumapasok sila sa futures ng walang proper understanding and risk management. Pero sa risk management and sa risk management ang alam ko, na-discuss na 'to ni Lupin, pero sa mga hindi pa nakapag-attend, ongoing naman na yung pag-e-edit ng mga videos para ma-upload din 'to at ma-rewatch niyo. So, ayun, habang beginner pa, mas okey talaga na maintindihan muna yung basics before mag-focus sa futures. Ayan. Yun, ang galing. So guys, kung mapapansin niyo or kung meron pa kayong ibang alam na, crypto, exchange na mas mataas pa sa Mexi yung leverage na 500x. Actually parang wala na 'no, parang si Mexi lang yung pinakamataas na set ng, merong binibigay na 500x leverage. Meron dati yung JPEX,
300x. Pero yun, sa Mexi, 500 yung leverage. Kung risk taker ka at magaling ka sa trading, 500x mo na yung leverage mo. So, yun, guys. So, paano nga ba mag-place ng future trade? So, yun, pag-usapan natin kung paano mag-set ng futures. And honestly, medyo similar lang siya sa spot trading interface. Pero mas maraming kailangan i-consider because of leverage and risk. So first, choose muna kung anong trading pair. For example, BTC, USDT or yung Bitcoin, USDT. Then next is leverage. And very important ito. So kasi kapag leverage, kasi yung leverage can increase both profit and loss. So kapag mataas yung leverage mo, mas madali kang mag-profit. Pero pwede rin mas madali kang ma-liquidate or mawala yung pera mo. So habang beginner ka pa lang, avoid mo muna yung sobrang taas na leverage. So usually ang leverage lang na sinasuggest mga nasa 10 to 20 or to 50 depende sa appetite mo. Pero pag beginner talaga mga nasa 10 to 50 yung leverage. So mas okay magsimula muna sa sobrang babang leverage habang nag-aaral para hindi ma-liquidate. So sa trading patagalan to, hindi pabilisan kumita. Mas maganda, mas marami kang matutunan kaysa madali kang ma-liquidate. So after setting leverage, next naman is pipiliin mo kung long ba or short yung position mo. So if titignan mo na tataas yung market, long. If sa tingin mo pababa yung market, short. Then enter mo na yung margin amount mo. So, this is the amount na gagamitin mo para mag-trade. So, after reviewing everything, click mo yung confirm position. Pero reminder lang guys, wag masyadong excited sa leverage. So, yun. Wag nyo agad i-500x. Pero usually kapag beginner, hindi naman 500x yung inaano, 'di ba? Parang 50x lang yung pinakamataas. Pero after tumagal na yung account mo and lagi ka nang nagte-trade, parang ma-unlock mo na din yung 500x leverage. So, ayun. So, kapag beginner, nakikita yung possible profit, yung pero nakakalimutan yung risk. So, isa sa pinaka-importante sa trading is protecting your capital. Dapat matagal ka mananatili sa trading. Huwag maubos agad yung funds mo. Meron bang 1,000x or leverage? Wala. Di ba wala? 500x lang yung nakikita ko max eh. Okay, next. Ayun, thank you. Ang galing ng explanation. So, answer ko lang yung question ni ni Dirk. Meron 1,000x, so gold, 1,000x yun. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung about sa position types and TP and SL. So, for this one, mas important to or sobrang importante nitong part na to. Kasi dito pumapasok yung risk management. So, sa long position, alam niyo na yon, kailangan yung mag-expect na yung market mag-go up para mag-profit kayo, vice versa sa short, kailangan go down yung market para mag-profit. So, ang TP, kung naririnig niyo yan lagi kay Lupin, ang TP means take profit. Hindi, screenshot lang magti-TP kayo. So, ano nga ba yung TP? Automatically closes your trade kapag na-hit na yung ideal profit mo. So, hindi mo kailangan bantayan lagi yung trade mo manually. So, sa SL, kabaliktarin naman ng TP to. So, sa TP, panalo ka. Sa SL, talo ka.
So sa SL, ito yung meaning niya, stop loss. Automatically rin magko-close yung trade kapag na-hit yung maximum loss na willing mong i-risk. And honestly guys, sobrang important ng stop loss kasi ito yung protection natin. Professional traders don't only focus on profits. They focus more on protecting their capital. So kapag wala kang risk management, kahit magaling ka mag-analyze, possible pa rin maubos yung account mo. So I suggest na lagi kayong mag-TP and mag-SL. Kasi kapag di ka nag-SL, sabi mo mano-mano mong babantayan, merong, news. Kapag may news kasi yung candle minsan sobrang haba, eh. So, bago ka makapag-close, ayun liquidate ka na. So, if may SL ka, protected ka sa gano'ng senaryo, ayun. Sa Mexi po, need ko po magpasok ng amount po. Dito sa Hockey Club, para maka-gain ka ng signals or makapasok ka sa exclusive signals, kailangan mo talaga magpasok ng $100. Ayun. Ayan, next. Hmm. Pero guys, yung $100 na yun hindi yun diretso sa'min, diretso yan sa wallet niyo, sa Mexi account niyo. So, gagamitin niyo yung funds para makasabay kayo sa trading. So, next naman guys, ito yung, common beginner mistakes plus, good trader habit. So, ayun. So, ito yung pinakaimportanteng part ng, session natin ngayong gabi. So, guys, ito yung part na sana mas maintindihan niyo agad ng mga beginners kasi maraming beginners ang nawawala ng capital, not because kulang sila sa strategy, but because of emotion and lack of discipline. So, first is yung kailangan nating i-avoid. So, overtrading. This means sobrang daming trade kahit wala namang magandang setup. So usually, 'di ba, nagbabagsak diyan yung educator natin ng mga trade. Ayun, puwede niyo 'yun sundan, puwede kayong mag-abang diyan, pero usually free pa naman siya sa mga hindi pa nakakapag-register, pero once mag-start na yung ano namin, magiging exclusive na siya sa mga nag-register lang. So, maganda 'yun kapag naka-join na kayo para hindi kayo ma-overtrade kasi yung educator natin mismo, si Lupin, yung naghahanap ng magandang setup. So, minsan gusto natin laging may open position tayo, but most trader does not always mean more profit. Usually kapag overtrading, emotion yung decision, and dun nagsisimula yung necessary losses or yung mga natatalo, malaki yung nalo-loss na funds, nawawala. So, yun. And next yung paggamit ng high leverage agad. So, eto yung pinaka-common mistakes din ng mga beginner kasi iniisip nila gusto agad nilang profit. But nakakalimutan nila na mas mabilis din yung pera nila, yung funds nila. So, leverage can increase gains or yung profit nyo, pero madali rin ma-liquidate yung funds nyo. So, isa pa sa kailangan i-consider kapag beginner ka, dapat meron kang sineset na stop loss. So, kapag wala kang stop loss, delikado yon. Mauubos yung pera mo sagad-sagad. Kasi kapag walang stop loss, walang protection yung account mo, ubos talaga yan. So, kapag biglang gumalaw yung market, tapos mataas pa yung leverage mo, ubos talaga yan. And yung mga professional traders prioritize yung risk management. So, naglalagay sila ng stop loss. Next naman yung FOMO buying. FOMO means fear of missing out. Ito yung, pumapasok ka sa trade dahil lang nakita nilang mataas na yung market. So, late na sila nakapasok, and, minsan kapag bumili sila, dun naman nagsisimulang bumaba yung market. So, pangit yung pasok mo. And pangit yun kasi malaki ang chance mo na ma-liquidate ka or
malaki yung ma-loss sa'yo. So kapag wala 'pag, so kapag, 'wag mag-trade dahil lang hype or nakita mo na maraming sumasabay o tumaas na yung market, magpo-position ka na ng long and pangit yun kasi baka ayun na yung last na taas ng market and pababa na pala siya. Then eto din yung revenge, trading. Delikado 'to kasi revenge trading, this happen kapag natatalo tayo sa isang trade, then gusto pa natin agad bawiin yung loss natin. So, kapag napadami yung trades natin and usually mas malaki lang din yung losses natin. And honestly, revenge trading destroy a lots of beginners account. So, dati din ako din, beginner din ako, nagre-revenge trading din ako. And sa isang trade, 10K agad nawawala sa akin. Pero, yung 10K na yun, hindi naman yung pambayad ng bills namin. Extra money ko lang yan. So, yun. So, kapag emotional ka, sometimes the best decision is magpahinga ka, matulog ka. Mag-aral ka, aralin mo kung ano yung mali sa settings mo. So, next naman, all-in trading. So, all-in trading, never risk your entire capital in one trade. Kasi kahit maganda yung setup, walang 100% sure sa market. So, always manage your risk properly. Next naman, kung merong kailangan or merong mga i-avoid kapag beginner ka lang, mga dapat mong iwasan kapag beginner ka lang. Ito naman yung Go. mga good trader. Ayan. Hello? Ayan ako diyan Nix Meron para makapagpahinga ka sige. naman. Ay, ako So, sige. ayun nga sabi ni Nix kung merong, mistakes to avoid, meron tayong good trader habits. So, instead na mag-focus lang tayo sa mistakes, pag-usapan naman natin yung magandang habits ng successful traders. So, number one is be patient. First lagi yan patient. So, good trades comes to those who wait. So, hindi kailangan lagi may trade. Minsan the best move is waiting for the right setup. So, number two, follow your strategy. So, kailangan lagi kang merong plano and lagi mo sundin yung plano mo. Huwag pa bago-bago ng decisions dahil sa emotions or pressure. Tapos, number three, manage risk. Professional traders focus more on protecting capital kesa sa mabilisang profit. May gamit pa na siyang IT. Ayun, nawala ako, nabasa ko yung chat eh. Kasi, sa risk management kapag protected yung capital mo, makakapag-trade ka pa rin tomorrow. So, number four, control emotions. Fear and greed are two of the biggest enemies in trading. So, 'wag mong hayaang emotions yung mag-control ng decisions mo. So, number five, focus on consistency. Hindi kailangan maging millionaire overnight. Small consistent gains over time are more important kesa sa sobrang risky trades. So overall, the goal in trading is not to become rich instantly. The real goal is protect your capital and grow consistently. Kasi sa trading, discipline is more important than emotions. Yay! So, yun. Q&A na tayo. Final reminder. So guys, final reminder. So before we end, here are some final reminder na galing sa amin. So first, explore muna yung platform, yung Mexi platform natin. Huwag agad magmadali sa trading. Spend time muna sa pag-intindi kung ano yung features, interface ng Mexi application. So second, start with spot trading. Kung pang long term, spot trading kayo guys. Mag-spot trading kasi mas beginner friendly siya and low risk din siya. And third, learn proper risk management kasi sa trading hindi lang profit ang importante, mas importanteng protektahan yung capital or yung funds nyo.
Then fourth, control your emotion kasi minsan emotion talaga yung biggest enemy ng mga traders. And lastly, never invest more than you can afford to lose. And wag ipang-te-trade yung pambayad ng bills. And always, remember, crypto trading has a risk. Hindi laging 100% sure dyan sa trading. And every professional trader started as a beginner. So, focus muna sa learning, discipline, and consistency. Right? Thank you. So, So, ngayon, if may questions kayo, feel free to ask. So, lahat naman tayo nagsisimula as beginners. So, if meron kayong gustong clarify about MEXC, spot trading, futures, deposits, or anything related sa session natin tonight, chat lang ito, kayo. Babasahin namin yung questions. Eto, may Dirk, ano, sa si futures, Drive. mas maganda ba pag isolated margin kaysa sa cross margin? Ayan, yung pinakaiba ng isolated sa cross, kapag isolated, if yung nilagay mong amount sa position mo is $10, pag na-liquidate ka, $10 lang. Pero if cross margin, if $10 yung nilagay mo, pwedeng sumobra sa $10 yung loss mo. Pero ang kagandahan naman ng, cross margin, hindi ka agad mali-liquidate. Sa isolated naman, minsan kapag kulang yung funds na nilagay mo, hindi pa naaabot yung SL, liquidated ka na. So, yun yung pinagkaiba. Meron pang question? Ngayon, meron din kaninang nagtanong if pwede daw bang mag mag-sign up ng hindi referral code. Sa Hacky Club po, kailangan po natin gamitin yung link para makapasok kayo sa exclusive signals. Kasi yun yung requirement sa application form. Kung meron pang isang question dito, may nakagamit na ba ng national ID pang-verify? Actually yung ano, yung national ID primary naman siya pero parang mas okey kung passport, license or UMID ID. Di ko lang alam sa national ID kasi parang hindi na rin important sa government yung national ID, di naman nila binibigay ng lahat. Ewan ko, mas okey passport guys, mabilis lang. Wala pang isang oras verified na yung account niyo. Ayun, meron pala, yun 'no si, Xaviel. Okey din daw yung national ID, pasok naman siya. So try mo, national ID. 'Pag wala passport or, license ID, driver's license or yung sa license ng mga teacher or license kung may professional na. Gets ko na siguro kaya hindi gumana kay Casanov kasi sabi niya, ayaw sa akin dahil ba nasa screen lang. Siguro kapag galing sa eGov, 'di ba galing sa eGov 'yan, Oo, ano, hindi puwede sigurong nasa screen, kailangan tangible ID siya. So, mm, kay ano naman, new users dito nakuha niyo na ba yung rewards? Excited pa naman ako gamitin yung voucher. Sa ngayon po, tinanong ko na po yan kay sir pero sabi po nila pa-wait na lang po kasi system generated po. mm, So, as of now wala pa po kaming idea kung kailan po papasok. So, meron siyang hmm. question. With the risk, mas okay po bang spot compare talaga sa futures? If meron ka ng idea sa futures, mas okay din naman yung futures kasi nga may leverage, mas mataas yung buying power. Pero dahil nga may leverage, mas mabilis din yung loss, suggestion namin mag-aral muna kayo before kayo sumabak sa futures. Mm. Ayun, may sinabi si Miss Max, babae ba 'to? So, puwede daw driver's license, PRC license hindi daw kasi kulang daw yung details sa card. So yun guys, driver's license basta mga primary ID na nandun lahat ng mga details niyo sa ID na yun. UMID, yes puwede UMID. Pag-ibig, parang secondary ID siya, eh. May palatandaan ba if registered na sa link? Um, Palatandaan saan?
may palatandaan po ba if naka-register na sa link ng MEXC? Si Sir Rem kapag, nag-apply ka na, then na-verify ni Sir Fidem yung, meron kang nagamit mo yung MEXC referral and nakapag-deposit ka, magbabago yung, kulay ng ano mo, pangalan mo, magiging red na. So ayun yung palatandaan. Pero if hindi ka pa nakapag-register, hindi mo makikita yung palatandaan, tama ba? Parang meron yatang ano yan, eh, meron yatang iche-check sa ano, sa Mexi app mismo, hanapin ko lang. Kung nagamit nila yung referral link 'no? Ayun, sabi ni Ayun, Dong punta ka sa profile, referral, my invites, tapos history. Sige, check tapos natin. history. Saan Hmm, ba yun? Punta ka sa profile. Eto, profile. Tama ba? Oop, hmm. Profile, referral, 'di ko matandaan kasi sorry. putik napipindot. Wait lang, Eto, profile, tapos referral. Saan ba yung referral diyan? Eto, Referral, referral, hmm, tapos punta ka sa my history invites. Eto, history, my history. invites, Ayan, may ayun, referrer, Mexi Hockey Club. Ayan, diyan mo makikita. So, ulit punta ka sa profile, tapos punta ka sa ayun, referrals, tapos punta ka sa my invites, then referral history. Commission, wala ako nun. Ayan, dito mo makikita. Ayun, meron pa bang question para alam namin if mag-e-end na kami? Sir Rem 'pag nakita mong register ka under, Hockey Club, puwede ka na mag-start mag-apply pero make sure mo din na nakapag-deposit ka ng $100 para maka-join ka sa exclusive. So, recap muna tayo ano, Kyla, ano ba yung benefits na makukuha nila kapag ginamit nila yung referral code ng Hockey Club? Ako, Oo, ano, ang unang benefits diyan is makakapasok kayo sa exclusive, chats wherein gusto niyong silip, ayan, silip daw. pasilipin natin sila. So, Ano ba yung dito sa dito sa crypto chat, ayan, maraming usapan diyan about ayan 'no, TP sila, Oh. So, nakikita niyo yung mga wins nila, ayan merong $166, 'yan. So, dito puro kayo mga naka-cash in na. So, usapan dito puro trades lang. Ayan, makikita niyo. Tapos eto, meron din kaming event na puwedeng puntahan. So, para lang 'yan sa exclusive. So, meron din laging live si Lupin, eto yung educator natin, lagi siyang may live. And yung ano, sa ngayon kasi makikita niyo pa yung live, Pero kapag naging ano na kayo, like parang parang kapag tapos na yung onboarding namin, puro ano na kayo, puro exclusive na yung live, so di niyo na makikita. So ayan yung mga signal, ayan, makikita niyo. Tapos sa crypto, ayan may mga panalo na sila. Meron ding talo, siyempre 'di naman natin tatago 'yan. So, hmm, mas madalas din naman yung panalo, ayan. Tapos sa PNLs makikita niyo rin naman yung mga resulta. Din ng mga ayan yung palatandaan na ano ka na, meron kang role na HC traders. So ayan, pinapakita ko sa inyo yung loob para alam niyo yung ano, expect niyo. So, ayun yung makukuha niyo is, signals, tapos yung mga events na exclusive puwede kayo sumali. Ano pa ba iba next? puwede silang maka-join sa mga, pa-games natin especially lang para sa mga exclusive, 'di ba? Advantage 'yun.
medyo okey din yung mga prices. Last So time yun, merong nanalo $50 siya lang mag-isa, easy, ano ayun. na pang-trade. Meron pang ano tanong dito, meron po bang strategy na tinuturo or kahit recording lang? So sa strategy na tinuturo, yes meron sa live trading ni Lupin. And for the recording, ina-upload namin siya sa YouTube. Pero wait lang kasi, today din namin i-upload or i-update namin kayo sa mga dating video na naganap or mga trading na naganap. So i-upload namin mamaya, update namin kayo. So ayun, meron pang isang tanong. When po yung, next na ganito for newbie? Very helpful and sa mga newbie na nagre-refresh. When daw, kailan? Ano, siguro every, other week or every 2 weeks para hindi naman pagod si Nex. Pero recorded naman 'to. So, ang unang i-upload is yung week 1, tapos bukas Mm, upload namin yung week 2, tapos meron pa palang week 3, tapos Crypto Basic or yung parang Mexi Beginner's Guide, ta-try namin siyang i-upload agad. Depende na lang sa admin na mag-e-edit. Pero mas mauuna yung mga naunang session bago 'to. You're so yung welcome. mga recordings, 'di ba Kyla, yung mga recordings another, benefits din yan sa mga magre-register sa Hockey Club, 'di ba? Hmm, oo. Pero yung mga i-upload ngayon na nangyari sa public, public din siya. Pero after nun yung Mm, mga kunyari yung mga session na gagawin sa private, maa-access lang ng exclusive members yung recording. So, tanong ni hmm. Ice Cream, "Hello po, may YT channel po ba kayo ng mga tutorials?" Meron po, pero naka-private lahat ng videos. So, yung kung wala ka ng link na ise-send namin, hindi mo siya maa-access. Tapos maganda payment method, GCash o Maya, yung may discount 'pag nag-deposit ng $100. Sundin mo lang yung sa Mexi Guide. Any payment method naman okey. Basta, sundin mo lang yung campaign details para makabili ka ng discounted na $100. At the same time, meron din siyang $10 na parang free. Tapos isabay mo na yung apply dito. So, tatlo yung magiging benefit mo. Ay, apat nga actually, eh. Kasi una, makakabili ka ng discounted USDT. Pangalawa, makakasali ka sa campaign. Oh, tatlo lang pala. Pangalawa, makakasali ka sa campaign, so magkaka $10 ka if nasunod mo lahat ng, requirements. So pangatlo, puwede mo na ring isabay yung pag-apply sa Hockey Club na application kasi meron ka ng $100 sa wallet mo. Meron pa isang tanong. Ito okey na ba 'to? Yung kusa po ba okey. Hindi pa yun nasagot. Yung Kusa po ba kusa po ma-add? Hmm. kung kusa po bang ma-a-add sa wallet account yung, $10 promo ni Mexi for holding 24 hours? Ah, sila yung sa Mexi team yung makakasagot nito pero ano pa 'to, 'di ba, generated naman. Oo, automatic daw na papasok yan sabi ni sir, yung nag-AMA din dito. So ngayon wala kaming masasagot na time frame kung kailan maka-credit, ayan. Tapos, paano po ba makapasok sa exclusive member po ba? Ayun nga, kailangan mo lang mag-register sa Hockey Club link. Tapos 'pag naka-register ka na, magde-deposit ka lang ng $100 which is yung magiging capital mo sa trading. Tapos, click mo lang yung application form dito sa mga channel natin. Then check yan ni Sir Fidem, if approved, magkakaroon ka na ng role. Ito naman, another question. Saan po ba i-hold yung $102 sa fiat wallet po ba or sa spot wallet? Actually, kahit saan diyan naman, eh. Visible naman yan sa dashboard ni Sir Fidem, 'no, sa dashboard niya. So, kapag mag-a-apply ka,
okey lang kahit saan mo ilagay, kahit sa fiat wallet or spot wallet mo yung $102 mo. Ito pa, another question, may ika-copy po ba sa Mexi once i-deposit na po sa account mo, may ika-copy po ba? Anong meaning, anong ika-copy? Yun sir Hindi, ika-copy? hindi Baka na yun. Kapag daw nakapag-deposit pa siya parang meron ka pa daw ba need i-copy. So, screenshot mo lang hmm, siya tapos click mo yung application form, send mo dun yung mga details. oo. Para makapasok ka na sa exclusive. Ayan, may question pa ba bago kami mag-end live? Hanggang kailan daw yung campaign link? Hanggang May 31 po. Hanggang May 31, okey. Ayun, since parang ano, wala naman na nag-a-ask ng question, dito po nag-e-end yung live namin. So, lagi naman po kayong puwede makapagtanong sa main chat. Active naman po kaming mga mods mag-answer ng question. Um, Basta yung ano, hindi redundant ha, matuto pa rin kayong magbasa sa mga guides na namin tsaka sa mga announcement. So, 'wag spoon feed din. Lagi niyo lang din tignan kasi nag-a-announce naman kami lagi. Pero if may question talaga kayo, drop niyo lang lagi. Oo, ayun baka meron pa, ayun thank you bukas po ulit. Hmm, May ayun, questions po wala na 'no? wala na. So ayun, thank you so much po sa pakikinig and paglaan ng time manood or makinig sa'min. So hopefully po may natutunan po kayo sa mga discussion po namin and if may questions po, huwag kayong mahiyang magtanong. Yes. So guys, tignan niyo lang yung, notification, usually 2 times a day tayo nagla-live trade 'no, kay, Lupin. So guys, attend kayo, join kayo, tanong kayo, matuto kayo. So yun lang guys, thank you. Thank you so much. Bye-bye.